habang mapasok ka dito, kung hindi ka po gumagamit ng mga flashlight, mga kaplorer, talagang napakadilim talaga ang kuwebang ito. At parang medyo creepy siya, pero para sa akin hindi naman, kasi para sa akin casual ng caves na ito, pero madilim na siya. Ayon po sa mga istorya po ng cave na ito sa sinaunang panahon daw, may mga tribes dito na mga itas na naninirahan po sila dito sa Pandalihan Cave. At ang cave na ito, ang Pandalihan Cave, ay ginagawa rin ng tradisyon sa kanilang ginagawang katulad ng marriage cave. Dito sila nagpapakasal sa Pandalihan Cave, sa sinaunang tao po dito na namuno sa ating bansa. Naitas po sila, mga kaplorer. Sa ngayon, parang wala na po sila dito kasi million of years na rin kasi nakalipas na mga taon eh. Pero dati, may mga ritual daw sila dito na ginagawa, yung mga Itas tribes. Pero para sa akin, it's very historical cave, mga kaplorer. Kasi ayon po sa historia, dito sila nagpakasal, at higit sa lahat, dito sila gumagawa ng kanilang pagsamba at mga rituals sa Pandalihan Cave, kasi sobrang dilim dito eh. Ang cave pala na ito ay talagang masabi mo, sobrang dark cave talaga. Mga explorer, may tatanong lang muna ako sa inyo. Diba kapag ang isang babae at ang lalaki ay nagliligawan sa isa't isa, kapag sinagot na yung lalaki ng isang babae, dito sa Pandalihan Cave, dadalhin. Yun ang mga rituals nila. Kapag sinagot na po ang lalaki ng isang babae, dadalhin na po siya sa Pandalihan Cave upang dalihin, upang dito magdalihan at bihagi ng puso, at dito sila sasamba at dito sila gumagawa ng mga rituals. Kaya sa sinaunang mga tribes po, mahaba yung kwento nila dito sila nanirahan. Mga kaplorer, nakita niyo ba yon sa pinakatudalas na exit? May butas dyan, nasa 20 feet yung lalim. Kaya kung sino man po yung mga bisita na pupunta dito, hindi po pinapahintulutan na pumasok doon sa pinakatudalas na exit. Kasi may butas dyan, nasa 20 feet yung lalim. Kapag pumunta ka dyan, mahulog ka, magdelikado. Kaya mas mabuti pa dito lang tayo sa bridge para po sa ating safety lahat.